Payag ho ba kayo si Kibuloy? Center ang Payag po ba kayo si Kibuloy i-hospital arrest na lang po? Sabi ni sumuko sa sarap, Chooks! Si Bingo, kaya Dawit with question mark. Hindi po natin alam. Hindi po natin alam. Pero minsan naririnig ko yung pangalan doon sa sa mga ibang mga vloggers. Pero ito nga, yung susunod nating topic. Payag ho ba kayo na si Kibuloy? O ha? Na si Kibuloy po doon, no? Sa hospital daw, sa Davao, mga kababayan, ikulong. O yan. Yan po kasi ang hinihiling ng kampo ni Kibuloy. Ano, may sakit? Gusto niyo neck brace? Gusto niyo ilalagay dito? O, nagiging style niyo na din ha, yung style ng mga ibang politiko. O, pakinggan ho natin itong balita na to, mga kababayan. nakasuot ng bulletproof vest. Oh, ayan si Kibuloy nakasuot ng bulletproof para naman daw. Siguro hiniling nila. Pwede bang mag-bulletproof si Kibuloy? Siguro hiniling nila 'yon. Para mas medyo magkaroon ng bigat yung sinasabi nilang may banta sa kanyang buhay. Wag kang mag-alala, Kibuloy. May bulletproof ka nga. Oh. Paano naman kung medyo tinamaan ka sa ibang parte? Ang kagandahan dito, para kang si Superman, no? Para kang may kapa, naka-bulletproof, tapos may kapa. Helmet at para si Batman no? para hong si Batman, mga kababayan. Kulang na lang po yung pasungay na ganun kay Kibuloy. May helmet na si Batman kasi, parang helmet din yung maskara niya pag ganun di ba? Tapos may sungay. Para nang si Batman, kulay itim yun dito. Baliktad naman kay Kibuloy. Yung kay Kibuloy, ito yung nakatakip ng itim. Dapat ito yung nakatakip na itim, tas may sungay. Alam nyo naman po si Batman kumbaga para sa mabuti ho yun, mga kababayan. Hindi naman natin sinabing para sa masama si Kibuloy ha. Ang sinasabi natin dito kung totoo na ginawa niya itong mga di umanong nirereklamo sa kanya, masama si Kibuloy. Kaya baliktad naman ho sa kanya. Kung si Batman, nandito yung itim, tapos may sungay, kay Kibuloy, nandito yung itim. Nakaganyan. Tapos merong kapa. Para Boss, hawakan yung maigi yan si Kibuloy. Baka biglang lumipad yan. Baka magulat kayo, biglang umangat na lang yan, mag-levitate. Lalo na, yung sinasabi niya, ako ang may-ari ng universe. Paano kung totoo yun? Di ibig sabihin nakakalipad yang si Kibuloy. Bakit? Paano mo magiging pag-aari ang universe kung hindi ka nakakapunta dun? Malamang yan, baka nakakapunta dun yan. Baka mamaya, yung kapang kulay itim na yan, yan yung ginagamit niya para lumipad sa universe. Mapasyalan yung kanyang mga ari-arian dun. Di ba? Takip ang muka. Bantay saradong dinala ng mga pulis sa Pasig RTC Branch 159 para sa pagbasa ng sakdal si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusadong sina Jacqueline Roy, Ingrid at Crescente Canada at Sylvia Simanes. Ang tangkad nung isa, parang basketball player. Hindi ko pa nakikita ito sa mga video ni Kibuloy na nagba-basketball siya. Mga bossing. Magaling hong tumira si Kibuloy. Nang tres, hindi ko sinasabing kung ano-anong tumira. Basketball lang pinag-uusapan natin Hindi naman kung ano-ano. Magaling tumira. Nang tres si Kibuloy. Isang ka pa. No? Ibang klase. Malulupit ho yung mga nagbabantay kay Kibuloy habang nagba-basketball. Titira si Kibuloy pag ganun. Yung bantay, imbes ho papunta doon kay Kibuloy pag ganun. Ay hindi, pag tumalon po yung bantay, paatras. Palayo. Sabi ko, ayos Siguro, merong magnetic power si Kibuloy na nag-expel doon sa kalaban. Kapag ka ikaw sumabay sa akin, palayo ang talsik mo. Ibang klase talaga. Kaya ako naniniwala mga bossing. May saltik na lang po yung mga naniniwala dito kay Kibuloy. Pati na si Pauline Canada na nauna nang naaresto noong Hulyo.
Not guilty ang ipinasok nilang plea para sa mga kinakarap nilang kasong 2 counts ng qualified human trafficking. Wala kami statement kasi ang kaso nasa korte na. Okay? Bakit po? Bakit not guilty? Sir, bakit not guilty? Bakit po nasa korte yung kaso? Kasi may ginawang mali. Oh, merong reklamo, di ba? Wala siyang kasalanan eh. Walang kasalanan eh. Yun lang. Immediately thereafter po ay May nakapagsabi po sa akin, mga kababayan, sabi nila, si Torion, ginagawang kengkoy na lang ng mga media. Sabi, ano ba kayo? Sabi, ang sumod ni Kibuloy ay holy water. Winiwisik niya yan sa mga bagets. Kawawang mga bagets. Yak. No? O, tuloy po. nag-request po yung mga defense lawyers kung pwede pong i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensyang inihain po ng prosecutor. So, mga bossing wait lang. Baka mamaya mabaliktad kayo. Bahala kayo pag pinayagan nyo yan. Bakit ho? Ang nire-request po ng mga defense lawyer ni Kibuloy, kung pwede maantala muna o ipagpaliban muna, mga bossing. Ipagpaliban muna yung pre-trial ni Kibuloy. Mga kababayan, ganyan po ang ginawa nila sa US. No? Ganyan po ang ginawa nila sa US. Ginawa nila, yung mga lawyer doon sa US ni Kibuloy, humihiling na baka pwede namang i-postpone muna natin. No? I-postpone muna natin yung mga hearing na yan. Kasi same po ng reason. Napakadami daw po at kailangan nilang pag-aralan. So ngayon mga bossing, di yun na, pinayagan. Naging parang December yata kung di ako nagkakamali. Tapos pag nagbabalita ho sila sa Pilipinas, mga kababayan, yung Amerika daw po ang nagdi-delay nung mga hearing nila. Kilab po, baliktad po mga kababayan. Kayo, bahala kayo. No? Kung papayag kayo. Pero mukhang pumayag ho sila . O sige, sa umpisa. Pero after nyan, huwag nyo na papayagan. Tingnan nyo yung mga sinasabi doon sa US. Yung mga katotohanan na sinasabi na sila yung ipopostpone na lang kayo niyan. Sasabihin, pag-aaralan ng mga lawyer nila. Tagal pag-aralan, ha? Para tuloy nagmumukhang BO yung mga lawyer nila. pumayag po ang judge. May panawagan naman si Kibuloy sa mga taga-suporta niya. Tatag lang. Tatang na. Tatag lang daw, mga taga-suporta. Kayo naman, sabi sa inyo kaya ni Kibuloy yan . Magpakatatag lang daw ho kayo. Kasi naman itong mga taga-suporta, sabi ni Kibuloy, magpapatiwakal daw po yung ibang mga taga-suporta. Sabi niya, magpapatiwakal yung mga ibang taga-suporta ko . Kapag hindi pa ako sumuko . Kaya daw po sumuko na siya. Tapos kayo naman, ano ba yan? Tatag lang daw, tatag. Bahala kayo dyan. Tuloy. Ayon sa PNP, naghain ng mosyon ang mga abogado ni Kibuloy at Ingrid Canada na ma-hospital arrest sila sa Davao City. Davao City ha? Hospital arrest. Davao City. Gusto mo balik ng Davao? Namimiss nyo na yung Davao? Ayaw nyo dyan sa Manila? Why naman? Nakakamiss ba ang Davao? Nakakamiss ba ang power ng Davao para sa inyo? Nandyan na tuloy si Tarantaro. Shout out sa iyo, Boss Chief Amo Sir. Tira B. Oops, tagal talaga si Manyakol. Grabe ka kay Kibuloy. Tuloy. Dahil meron umano silang existing medical condition at nahihirapan sa custodial facility. Ganyan talaga yan. Mahirap talaga dyan sa loob. Wala kayo magagawa. Kailangan tapusin muna yung pagdinig sa inyong kaso. Lahat naman lahat ng mamamayan hindi naman lahat ng mamamayan. Ibig ko sabihin, lahat ng may reklamo kapag kinakailangan i-oblo, ganyan din ang nararamdaman. Talagang ganyan. Tingin ko hindi papayagan yan at hindi dapat payagan.
Kasi parang bigla na lang ho silang mga nagkakasakit, mga kababayan. Bigla na lang ho silang nagkakasakit, mga bossing, kapag lumalagay na sila dito sa kalagayang ganito. O tuloy. Ibinasura ng korte ang motion ni Canada habang ipinag-utos ng korte na isailalim muna sa medical assessment si Kibuloy. Mananatili muna sa PNP Custodial Center ang pastor. Ayan na po si Darth Vader, lumalabas na po. Parang si Batman talaga. Nasaan yung espada nito? O anyway, huwag na tayong paloko-loko dito, mga bossing. No? Pumunta tayo doon sa isang topic natin. O, eto na. Naku, kayo ha, salbahe kayo kapag kayo natuwa dito. Eto yung susunod nating topic. Oh,